Hi everyone! Welcome to the Empath Archives, another love reading, timeless, and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid. For this reading, mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Pwede na rin pati finances ninyo in general. Tingnan po natin ngayon. Spirit guys, send us messages. Mga aral, mga gabay sa buhay pag-ibig, na pwedeng involved in finances, mga pangarap, mga nais ng puso nila with their person. Okay, meron tayo ngayong Ace of Pentacles, Knight of Swords, Six of Swords, Page of Swords. Yan natin itong mga to puro swords. So, malakas ang mga air sign dito. Hierophant, Two of Cups, Death, and World. Ace of Pentacles. O, pagdating sa inyong finances dito, magandang opportunity. Merong mga bagong opportunity na darating sa inyo. Pagdating sa finances, sa money, sources of income, o maganda ito na kung binabalak ninyo magkaroon ng isang negosyo, to start with it, sa bagong karera, bagong trabaho, bagong papagkitaan, yan. So may darating sa inyo magandang opportunity. No, pag-aralan nyo mabuti yan, at kapag yung opportunity na yan, sa tingin nyo yun na, wag nyo nang palagpasin pa. Or, ito rin sinasabi, pagdating sa puso ninyo sa love, opportunity to have a new beginning with someone who is stable, someone who is clear yung kanyang vision na makasama kayo, o bagong pagkakataon para sa isang panibagong relasyon na mas matatag. Okay, Six of Swords. Because you are trying to move forward na with your life, with your past relationship, kung ano pa man yung pinagdaanan, nasaktan ka ngayon, gusto mo na ilayo yung sarili mo dun sa taong yon. You are moving forward na with your life, you are trying to move on na. No, kung wala kayo ng contact, huwag ka na mag-isip pa ng closure from the fact na hindi ka na niya kinakausap, blinak ka niya or something. Minsan, hindi mo na kailangan marinig pa kung ano yung sasabihin niya. No, nasa sayo na yan to move forward and to have closure na. Meron kasing darating ditong panibagong tao or kaibigan na tutulong sa'yo to clear out your mind, no, from being depressed dahil sa nangyari sa'yo. Siya yung someone na maaaring makakatulong sa'yo, parang oo nga, makakapagpamulat sa isipan mo na oo nga, hindi ko kailangan hayaang malugmok ang sarili ko, kakaisip sa taong sinaktan ka o wala na sa buhay mo. Dahil merong isang taong darating sa buhay mo, Knight of Swords. Siya yung someone, ito, medyo fast moving to. O, yung kanyang energy, mabilis. Na kung ano yung nasa isip niya, pinapahayag niya sa'yo. Siya yung someone is very thoughtful, honest, caring to.
No, may malasakit sa'yo at maaring maghantong to sa yan. Sundin mo yung mga payo sa'yo ng mga sabihin natin nakatatanda sa'yo na tinutulungan ka, pinapayuhan ka kung paano umusad sa buhay mo nang wala na yung taong nanakit sa'yo or iniwan ka. Kasi itong someone na to, maaring siya yung makasama mo. Siya yung someone na may damdamin sa'yo at mahuhulog din ang kalooban mo sa taong to. Napakalaki ng pagbabagong mangyayari sa'yo. Naniniwala ka doon, yung sa pinagdaanan mo na yun, marami kang bagay na na-realize sa sarili mo, marami kang natutunan, and spiritually, no, talagang parang tinapik ka ni Lord at napakalaki ng transformation mo sa sarili mo. Meron mga spiritual totem, like ng mga, sabihin natin, butterflies, moth, dragonfly, na kapag bigla na lang merong ganong mga, sabihin natin, spiritual totem na pumasok sa bahay nyo at dumapo sa'yo, diba? Ibig sabihin yun, that's the sign of transformation. At napakalaking simbolo yun na masasabi nating talagang merong pagbabagong mangyayari sa'yo. Kung before you are weak, kaya madali kang sabi natin, maengganyo ng ibang mga tao, tapos madali kang magtiwala, madali kang maloko, ganun. Magiging strong yung personality mo. Mas tataas yung intuition mo, yung gut feelings mo, yung confidence mo sa sarili mo. You will become more stronger. Hindi ka basta-basta maluloko, hindi ka basta-basta maaapi. Lalawak ang pananaw mo about life and about love. Magkakaroon ka ng malaking transformation. At yun ang magiging fulfillment. Yung world dito doesn't really mean na sa ibang bansa, LDR or something. Kasi nandito lang yan sa paligid mo. Yan. This world represents fulfillment of your dreams. O yung kung ano pa yung nais ng puso mo. Isang honest na tao na makakasama mo. At doon sa pagbabago mo, maraming opportunities ang darating sa'yo. Maybe it will lead into marriage and you will have a happy, joyful, stable relationship. Kaya this will be the fulfillment of your dreams, of your heart's desire. Lumabas dito yung 10 of Wands at saka yung 7 of Swords. Ito kasi yung pinagdaanan mo. Yung 10 of Wands dito, sobrang bigat na ng pasanin mo sa buhay. Dahil nakakonect ka before dun sa taong puro na lang kasinungalingan sa buhay mo, sa relasyon ninyo. Pero since nagkaroon ng moving forward, lumayo ka na, nag-move on ka na, nagkaroon ng malaking transformation sa'yo. Someone's coming to your life, will lead into marriage and happy relationship. It will be a success to your love life. This new love, this new person will give you success in a relationship. Or eto na yung masasabi kasi gano'n naman talaga eh. Kung una, nagmahal ka, pero weak ka pa ng mga panahon na yun, immature ka pa ng mga panahon na yun, or hindi ka pa stable sa mga panahon na yun, nasaktan, nagkalayo, may mga lessons ka matututunan yan. At sa mga lessons na yun, merong malaking pagbabago sa iyo. You are transformed into a stronger person.
at sa mga susunod or sa susunod na relationship, it will be a success na. It will be the fulfillment of your heart's desire na. Kasi alam mo na sa sarili mo na hindi ka na basta-basta magpapaloko pa sa mga ibang taong mararamdaman mo yung gut feeling mo na iba yung intention nito mas magiging wise ka na pagdating sa love. Hindi na lang puro emosyon. This time, mananaig din yung kaisipan mo. Of course, ibig sabihin sa umpisa mananaig yung kaisipan mo kasi hindi ka basta-basta magpapahulog sa damdamin mo Diba? May pinapakita lang sa yung ganyan, interest, ganyan, bibigay ka agad. Hindi dapat ganun. So, ngayon, kikilalanin mong mabuting taong yun, nadamahin mo, naalamin mo yung kanyang pagkatao, yun yung pagiging wise. Kung nagbabalot kayo ba siya, or talagang sincere, totoo sa kanyang intention, at hindi ka na basta-basta sabihin nating magiging weak pa. Because you learned from your past. Release your ex. The time has come to clear your energy. Ito na nga. Ito yung talaga magandang ginawa mo. You are moving forward. You are releasing your ex to clear your energy. Kasi kapag nandiyan pa yung mga ex ng Seven of Swords na mga puro manluloko lang, diba? Ano bang desire ng puso mo? Diba? Minsan kasi, yung desire ng puso mo isang tapat na relasyon, yung isang masayang relasyon, yung isang relasyon na hahantong sa isang pamilya, sa marriage. Di ba gano'n naman? Ngayon, minsan, nakakatagpo ka ng someone na hindi mo naman nakakamtam yung mga ganong klaseng kagustuhan o desire ng puso mo. Kasi sa umpisa, papakiligin ka, ganun. Tapos sa bandang huli, andyan na yung panluloko niya. So, you have to release that kind of energy. Huwag ka magstay sa ganong klaseng tao. Know what you deserve. And you are worth of a true and lasting love. Know your worth. Don't settle for less. Kaya sa iba dyan, kung gano'n na, sobrang toxic na nga ng person nila, alam na naman nila, paulit-ulit lang niloloko I-release nyo na sila. Huwag kayong matakot na mawala yung sa buhay nyo. Kung gano'n lang din naman ang ginagawa sa inyo, puro sakit na lang, di ba? Puro pain na lang. Release that energy. Release your ex. Or release that person, clear your energy, remember that you are worth the love, that you deserve someone better. Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. Ito yan, to say no or to walk away at any time because you have the power. Alam mo na paulit-ulit ka na niloloko nitong taong to, puro pagsisinungaling kahit hindi siya umaamin. Pero you have the gut feeling, you know instinctively
what is right for you. And you have the power to release that person, to move forward with your life so that you will attain what's your heart's desire. With someone who is true, sincere, who is someone have good intentions, and is someone's worth for your love. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.